Yuse Claire Castro, naalala mo pa ba yung panay ang pagbatikos mo kay Senator Raffy Tulfo? Ayaw na ayaw mo yung na-exploit sa RTIA yung mga problemang pampamilya. And ayaw na ayaw mo din yung malalaswang title na ginagawa ng RTIA. Ay, how about you? Anong gagawin ko? Ayan, may Lalaking artista ka pinagyabang sa pa. misis ang mga sex video niya sa ibang mga babae. And look at your title. Ito na Tony Claire. Attorney, di po ba iniwan ako ng asawa ko? Dito lang pong Sabado, nag-usap kami, nakainom siya ng konti. Pero Naku ate, nagyabang magkano siya. kaya ang talent fee mo kay attorney? Please naman. Alam ko namang reenactment lang ito. Pero tingnan mo, ang sasabihin Isang araw lamang po ay may dumulog sa atin ng isang misis at siya daw po ay iniwan ng kanyang asawa. At bago pa siya Ayan, dito, Attorney Claire, nagbibigay ka na ng too much kwento. sa iba't ibang babae. At ang mas masama, ginawa pa ito sa kanilang condominium unit. So, umiiyak yung babae. Ang sabi niya, sukang-suka siya sa kanyang I'm sure ang alam ng client mo, in privacy Itong to. kwento kasi na to, kakaiba. Kasi at the time na pinakita nung lalaki, nung mister, yung kanyang mga sex video sa kanyang misis, yung lalaki po ay nakainom. Bakit ang feeling ko marites tong show na to, hindi sa lawyer? Yung lalaki pa, kinuha yung cellphone ng babae upang ma-transfer yung ibang sex videos niya para siguro matanggap na ng babae na wala na sila. Ayan ka na naman sa mga relationship. Naman Tsuva. ay talagang may asawa. Eh, ang kwento mo kanina, yung babae, tao nyo pa sa inyong pabrika. O definitely, alam. Alam na ang iyong asawa, married. Pangalawa, ang sabi mo, yung isang babae naman, kapitbahay nyo lamang. So definitely, imposibleng hindi niya malaman na kayo ay mag-asawa. Ko, Attorney Claire, ang hirap mo palang maging lawyer. Asa na dyan yung attorney-client privilege na yung mga lawyer ay legally bound to keep information related to the representation of a client confidential. And yes, even walang pangalang minensyon. If yung details are specific enough that someone yung makaka-identify dun sa taong yon o dun sa client mo, it may still be a breach ng contract nyong dalawa. Una, may date ka. Sabi mo, nung isang araw, kumonsulta. Pangalawa, ang sabi mo, sa condominium nangyari. It means may condominium, 'di ba? And then, yung lalaki, lasing, nagpakita ng mga sex video through transfer ng files from his cellphone to the wife. 'Di ba kakaiba yung pangyayaring yun? What if may nagkwento nun sa friend, 'di ba? Identifiable. And then next, ang sabi mo, yung isa sa mga babae ay trabahador sa pabrika nila. It means may pabrika sila at may trabahador na babae nitong mister. And ito pa, sabi mo pa, yung isa ay kapitbahay nila. Attorney Claire, that's too much details. Pag ang mga tao na piece together nila yung identity niyang client mo based sa mga facts, sa context, location, timeline, o 'di ba? It becomes a problem. It doesn't matter kung hindi mo sinabi ang name. What matters is kung may makaka-identify o makakahula kung sino yung client mo. Ano yung mga possible consequences? Disciplinary action by the bar, pwede kang masuspend, ma-disbar. Civil liability mula sa client mo, sa damages ng disclosure mo na yan, ginamit mo yan sa vlogging mo, 'di ba, pinagkakitaan. And then loss of trust and professional reputation. Para dun sa naka-identify na siya yan, at dun sa kanyang mga friends and family. O syempre, hindi ka at mga kakilala, hindi ka na ire-recommenda. Marami ka sanang ginawa para ma-protect siya. Una, written consent. Although siya, magiging anonymous siya. Written consent. Before sharing anything, meron ka ba? O i-change mo yung fact significantly para maging unidentifiable talaga. 'Di ba? Baguhin mo. Kasi for educational purposes lang naman, 'di ba? Alam ko mga ka-Claire, sasabihin niyo na naman, lawyer ka ba, Miss Achi? 'Di ba? Ay, i-check nyo. I-check nyo sa legal and ethical responsibilities ng lawyer. Tulad ng Code of Professional Responsibility in the Philippines.
And again, based sa experience, 'di ba? Do your own research din. Hindi porke lawyer yan, Bible truth na, anything she says is tama at saka nasa batas. Mag-research din po tayo. Sabi nga ni Yusek Claire Castro, doubtful siya sa sariling justice system ng Philippines for which she belongs herself. Mahal yung bayad natin sa lawyers, mga kaachi. Kaya sana naman, they will do everything to protect us, not only to defend us. And bilang pagtatapos, let this be a reminder, mga kaachi. In the age of content creation, let ethics lead the narrative. Because once confidentiality is broken, same thing, matatapon na rin yung trust and respect sa atin. Lalo na sa mga lawyers. Even doctors, for example, meron din silang confidentiality with their patients. So, bilang professional, let us be professional at all times.